Pak, ganun, si Kadigungan, nabuka na naman ng kanyang bunganga. Nahuhuli talaga guys ang isda sa bunganga. Napaamin na naman siya ulit na itong banggaan pala, collision doon sa West Philippine Sea at dito sa Chinese militia vessels ay sa panahon niya pa pala ito nangyayari. Si Kadigungan talaga, no? Nare-reveal lahat ng kanyang kapalpakan. Galing din mismo sa kanyang bunganga. Eh, noon pa pala eh. Bakit wala kayong aksyon? Di ba? Hindi nga. Ano, naglulukuhan lang tayo dito? Kaloka. Anyway, guys. Alam niyo naman na mainit-init pa rin. Kumbaga, mainit pa sa inyong relasyon. Itong usapin, itong topic tungkol sa West Philippine Sea, sa collision, sa banggaan ng Chinese militia vessel, sa Chinese Coast Guard, dito sa ating resupply mission boat doon sa WPS kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So, higit naman at lingid naman ho sa kaalaman natin, alam ko at alam nyo rin dahil sa mga mahilig sa politika, nagbanggaan ho. Nagbanggaan malala itong CCG at itong PCG natin. So ngayon, sa side natin, syempre, 'di ba, nagmumukha silang masama. At sa side ng mga Chinese, nagmumukha tayong masama. Eh well, kwento nila 'yan, edi masama talaga tayo diyan. So, short recap lang nga pala tayo, 'di ba? So, dito naman sa side ng Pilipinas, pinakita ko naman sa inyo, 'di ba? Ang liit-liit ng barko natin. Halos na 80% made up of woods yan. Tapos, ang pinapalabas ng mga Chinese na tayo daw ho ang bumangga sa kanilang barko. Kung hindi ba naman, di ba, bulugok, sinong bobo, sinong tanga ang mag-iisip na babanggain mo ang napakalaking barko? Anong laban mo dyan? Sila tong di ba, yung maneuvers, unsafe maneuvers, sila tong gumagawa. Tapos ngayon, tayo yung pinapalabas nila na naghahanap ng gulo. So ngayon guys, dahil nga sa pumutok na issue na to, si Kadigungan ay nagpapansin. Papansin na naman siya ulit sa social media. Eh, yung kanyang anak, tumahimik kasi yung issue dito ng anak niya, confidential funds lang. So, nung diba, nalaos na yung topic sa confidential funds, hindi siya nag-iingay. Itong BP Inday natin, wala din pakialam dito sa issue sa West Philippine Sea, kundi ang ginawa niya, diba, gumala sa bundok, gumala sa Mount Apo. Diba, parang turista, sana doon ka na lang sa, sa Department of Tourism. Hindi dyan sa OVP. Hindi ka na lang nag-vice presidente. Anyway, para hindi na nga ho ako madaming sabi. So, papakita ko sa inyo guys, yung video ho ni Kadigungan, kung saan inamin niya sa mismo, sa SMNI, sa Pastor Kibbs, na itong eksena, itong nangyayari na banggaan, collision, ay sa panahon niya pa raw ito. So, anyway, ito yung video guys, papakita ko sa inyo. Eh, syempre ako guys, hindi ko naman maiwasan na mapatanong na doon nakaraan pa pala ito nangyari, sa panahon mo pa pala, eh bakit walang aksyon? At saka yung pinaka nakakapagtaka dito, bakit mayroong news blocking? Hindi namin alam yung balitang to. Ano yung intention nyo? Yun yung tanong dito. Ano ho yung intention nyo? Bakit hindi nyo ito binabalita sa amin? Anyway, panoodin natin guys yung video. And this has been going on since time immemorial. Hindi lang sa panahon ni Marcos na yun, panahon ko. May bugduan na talaga dito, near collision or mishap dito, somewhere, bangka, bunggo, whatever. Ito ay dahil meron tayong controversy. Alitan, to say the least, kakainisan. Hindi ito nadadala ng day-to-day mishaps. Alam mo, araw-araw itong nagbabasa natin. Araw-araw, every time I think I
come up here to talk about in this program. Nandito talaga itong issue na itong West Philippine Sea. It cannot be resolved. May daanan tayo. There are the parameters where we can travel, we can pass by and travel along these contested areas. Talagang magkakaroon ng ano yan, dito, paglakad mo, you sail in this area, suddenly this ship will appear in the horizon and it would maybe cause a near collision. Hindi ito nag-iiba. Talagang ganito itong alita na ito. It cannot be solved by just publishing every incident every day or shout to the world that there is something wrong every time there is a near collision or a collision or something that is a source of trouble. Alam natin, nagbubuluhan lang tayo dito. China, pati ang Pilipinas. Bahala na kayo dyan. Kayong malalaki, iwan nyo kami. So this will remain to be a perennial problem. Unless there is really an intention, well-intentioned, maybe exchange of dialogue that would end in formal talks of how to go about treating each other, kasi contested area man kaya ito, then there will be a code of conduct. So the code of conduct, we should set the parameters of where we can travel, where we can sail north going to south and south going to west, na merong sufficient guidelines, sufficient parameters, and sufficient warnings if we intrude into or violate the rules that we abide by in a formal talk. So ngayon, contested area daw. Hindi naman yung pinag-aagawan ni atin yan. O, tingnan nyo yung mindset nila, no? Tingnan nyo yung pag-iisip nila. Napaka-illogical. Tinawag na contested area. Kasi kapag contested area, guys, pinag-aagawan. Kumbaga, pinagdidebatihan, hindi pa yan sa atin. Pero yung point dito, atin yan eh. Gago! So ngayon, anyway, nakita niyo naman diba sa balita na sinasabi ni Digong, Kadigungan, na dati pa raw ho ito nangyayari. Noon pa raw ho ito nagaganap. So ngayon guys, ang tanong dito, bakit hindi nyo kami ina-aware? Kasi nga daw, ang sabi ni Kadigungan, hindi daw nakakatulong yung araw-araw na pagbabalita. So it means, ginagawa nyo news blocking. Hindi namin deserve, di ba, na mapagtaguan ng balita. Hindi namin deserve, di ba, na malaman yung mga eksena sa bansang Pilipinas. Hindi namin deserve na ninyo news blocking kami. Kahit pangit yan sa paningin nyo, deserve naming malaman ang totoong balita ng ating bayan. Di ba? Did you get it, guys? Imagine. So, para kasing lumalabas dito na hinahayaan na lang talaga ni Digong na mapasa kanila itong West Philippine Sea na nakalagay naman sa arbitral ruling na atin to. Diba? Kaloka. O ngayon, kita nyo guys, nahuli na naman ng isda sa bunganga. O, tumpak. Napaamin naman si Kadigungan nang wala sa oras. Kaloka tong ano na to. Just, noon pa pala nangyayari, tapos hindi man lang tayo in-inform. Ano tayo? Mga langaw lang dito sa bansang Pilipinas. Kaya guys, never vote again ng mga pro-China. Lulugiin kayo nito. 'Di ba? Imagine pag manalo to, yung pinaghirapan ni Pangulong PBBM, mababaliwala lang yan. Kasi magbabak to Duterte na naman tayo ulit nito sa kanilang klase ng pamumuno. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.